Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Singtindi ng init ng araw sa labas. Lord, ako, maraming salamat po, Panginoon. Ganun pa man, hindi po natatapos ang pagdarasal natin para sa mga kababayan nating umaahon pa lang mula sa mga bagyong nagdaan. Kaya, please, alam ko marami kayong mga kanya-kanyang mga hiling at pakiusap sa Nazareno, pero wag nating kalimutang ipagdasal pa rin ang mga kababayan nating basa pa siguro, nakalubog pa sa baha, umaahon pa. Isang magandang ugaling Kristiyano, ang marunong tayong magdasal para sa isa't isa. Pwede ho ba pakisabi sa katabi ninyo, ipagdadasal kita? Sabihin niyo po sa katabi ninyo ngayon. Yung mga nasa online, sabihin niyo po yan sa mga kasama niyo, sa opisina man kayo, sa bahay, ipagdadasal kita, I will pray for you. Kaya huwag niyong mamaliitin. Minsan, meron kayong mga kakilala, lumalapit, humihingi ng tulong sa inyo. Anong sasabihin ninyo? Pasensya ka na ha, wala ako maibibigay. Prayer lang. Anong lang ka dyan? Huwag mong nilalang ang prayer. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, mga kapatid, mula nang marinig namin ang tungkol sa inyo, lagi na namin kayong pinagdadasal. Maniwala ho kayo mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay nagdadasal para sa inyong mga deboto ng Poong Nazareno. Kayo man ay may hinuhulog, malaki, maliit, wala man, kayo ay pumupunta sa simbahan na ito, uuwi kayong taglay ninyo. Taglay ninyo ang pangakong may nagdadasal para sa inyo. Amen? Yan ang baunin natin lagi. Paglabas ninyo ng simbahan mamaya, huwag kayong lalabas ng kayo ay parang hinang-hina at lupaypay pa rin. Lumabas kayo sa simbahan na ito, taglay-taglay ang isang pangako na may nagdasal para sa inyo. Yun ang ugali ng mga Kristiyano. Kagaya ni Pablo, kagaya ng mga unang Kristiyano. Ipinagdasal nila ang bawat isa. At yan ang wag dapat mawala sa atin. Meron man tayong kanya-kanyang pangangailangan, yung pong maalala natin, yung kapwa natin, malaking bagay na iyon. Kaya nga, magre-report ako sa inyo, Huwebes ngayon, ay Thursday, feeding program ng Quiapo. Kaninang umaga, tayo po ay naglingkod, nagpakain sa 389 na mga homeless. Mga nakatira po ito sa kalsada. At kayo po, lagi ko sinasabi ito, kayo mga nagsisimba at nagbibigay ng inyong tulong, donasyon, hindi man kayo nakakasama pa, dahil baka pagdating ng araw, isa sa inyo, ilan sa inyo, makasama namin sa gawain na ito. Kayo ay bahagi ng programang yan. Pero kanina, hindi lang po basta feeding. Ginanap po kanina ang first medical mission para sa first batch. At bago kami kumain, lagi tayo may katesismo. At nagdadasal kami ng sama-sama rin. Sabay-sabay din. At yun ang pinakamahalagang bahagi doon. Alam nyo, iba yung pakiramdam. Alam ni Sister yan, ni Ate Minnie, kaya lang pa nagpe-prayer kasi nakapikit ako eh. So hindi ko na nakikita yung mga itsura nila. Makikita ko na lang yan pag napicturean na at na-share na namin yung mga larawan. Makikita ko iba sa kanila, pikit na pikit, lumuluha pa. Damang-dama yung pagdadasal. At huwag nating kalilimutan. Huwag kang mahiyang may nagdadasal para sa iyo. Huwag mong maliitin ang mga taong nagdadasal para sa iyo. Ang topic ng katesismo namin kanina, kapakumbabaan.
Walang pagbabalik loob kung walang kababaang loob. Kapakumbabaan ang simula ng iyong kaligtasan. Napakaganda ng ebanghelyo natin ngayon. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan, ito'y mga professional na mangingisda. Matagal na silang mangingisda, kaya alam na nila ang tamang paraan, oras, lugar, para makahuli ng maraming isda. Matatalinong tao ito. Negosyante. May kaya. Pero nang dumating si Kristo sa buhay nila, iminulat sa kanila ang isang mas mahalagang kayamanan ng isang tao sa kanyang buhay. Kababaang loob. Humility. Dahil lang sinabi ni Kristo sa kanilang, ihulog nyo ang lambat doon. Anong sabi ni Pedro? Umiral muna ang kanyang talino bilang tao. Magdamag na po kami ng isda. Wala kaming nahuli. Pero, dahil sinabi mo, gagawin namin. May hangganan ang katalinuhan. May hangganan ang kaalaman, ang kakayahan, at ang kayamanan ng tao sa mundo. Huwag mong kalilimutan yan. May hangganan. At sana pag nadumating ang hangganan na iyon, huwag kang magagalit sa ibang tao. Dahil naunahan ka nila. Dahil mas alam nila. Huwag kang magtatampo. Dahil pag tinanggap mo ang hangganan, doon mo mas maiintindihan ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, susunod kami. Anong napala ni Pedro? Ano ang napala ng isang taong mapagkumbaba? Mas lalo siyang pinagpala na halos mapunit na ang kanilang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Kaya ano pa ang ginawa ni Pedro? Another kababaang loob. Humingi siya ng tulong sa mga nasa kabilang bangka. Kuminsan tayo, kayabangan mo rin ang umiiral eh. Alam mong hindi mo na kaya eh. Kainin mo yung fried chicken mo minsan. Alam mong hindi mo na kaya. Huwag kang mayabang. Kasi hindi lang ikaw ang nahihirapan. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Kaya mga kapatid, sa misang ito ang ipagdasal natin sa Panginoon. Ipagdasal natin ang bawat isa na sana huwag mawala ang kababaang loob sa puso natin. Maniwala ka sa hindi. Humble ka rin. Minsan lang siguro nakakalimutan mo. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kababaang loob. Kailangan mo lang paniwalaan. Kailangan mo lang palakasin. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, ihanda natin ang sarili natin sa mga pagkakataon na kung saan kailangan nating harapin at tanggapin ang mga bagay na hindi na kaya ng isipan, ng katawan, at ng kalooban natin. At doon papasok at doon mas makikita ang tunay na kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Walang pagbabagong loob kung walang kababaang loob. Walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, katulad ni Pedro, lalong pinagpapala.